Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search nyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Andoy. Taong 1960, Cebu. Gulat si Mang Simon nang makita ang kalagayan ng pamangkin. Nakasagupa ito ng aswang sa kalagitnaan ng pangangaso. Biyasa naman ito sa pakikipaglaban, subalit ngayon ay napuruhan. Naghihingalo at hindi na kaya pang isalba. Gayunpaman, sinubukan ang iba't ibang pamamaraan. Pag-alis ng laso ng sumpa, tradisyonal na gamutan, at kung ano-ano pa. Pero matagumpay na ninakaw ng kadiliman ang buhay ng binata. Sa paglibing nito, pinadalhan ng bagakay ang ataul, isa sa pamamaraan ni Mang Simo upang protektahan ang patay mula sa aswang na nang bibiktima ng bangkay. Bakit tahimik ka, Manong? Pamangkin natin ang biktima dito. Kung sa iba hindi ka mananahimik lang eh. Bakit pagdating kay Jolo, parang wala kang gagawin? Wika ng kapatid ni Mang Simo na si Mang Andoy. Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan sa nangyari, Andoy? Hindi lahat ng pananahimik, ibig sabihin wala nang gagawin. Nakita ko pa lang ang kalagayan ni Jolo, pinag-iisipan ko na ang mabisang paraan upang pahirapan ang aswang na pumatay sa kanya. Dapat lang, Manong. Ang ipinagtataka ko, sa ilang ulit na pabalik-balik ni Jolo sa masukal na gubat na yon, ngayon pa lang siya inatake ng aswang. Sa nagdaan na pangaso, may umaaligid, may dumadaan, pero hindi naman nila sinaktan ang pamangkin natin. Napapaisip ako eh, minamanmanan ba nila si Jolo? At nung nakakita ng tiyempo, doon inatake. Sa tingin mo, Manong, parang may mas malalim na kahulugan eh. Isa lang ang pagkakamali ni Jolo. Iniwan niya ang bagakay na binigay ko. Kung saan nadala niya, hindi siya mabibiktima ng aswang. Pumabor sa halimaw dahil walang mabisang panlaban. Yan na nga ang sinasabi ko, Manong eh. Sumakto na walang dala si Jolo. Ibig sabihin lang, talagang minamanmanan siya. Patawarin sana ako ni Jolo pero may katigasan din kasi ang ulo niyan. Kung minsan inuuna ang kayabangan eh. Ilang beses ko na siyang nahuli, nagyayabang sa bayan. Hindi daw siya tatabla ng aswang kasi manunugis ang tiyuhin niya. Binigyan siya ng mga pangontra. Malamang narinig yan ng mga aswang na yabangan, kaya minanmanan. Ay nako, pero wag na nating sisihin ang patay. Sumalangit nawa. May papagawa ako sa iyo, Andoy. Puntahan mo ang lugar kung saan inatake si Jolo. Hanapin mo ang maliit na bato. Mararamdaman mo yan dahil magbibigay ng senyales. Ilagay mo dito sa garapon pero bago mo hawakan, magkarga ka ng dasal para hindi ka makapitan ng sumpa. Para saan ba yun, Manong? Ang bato bang yan ay may karga ng sumpa ng aswang? Kung butaw ang umatake kay Jolo, siguradong meron silang iniiwan na bato sa lugar. Pwede nating gamitin para mapalabas ang nilalang at mapuksa. Sa madaling sabi, kapag nahanap natin ang bato, mapapatay natin ang aswang, may gaganti natin si Jolo. Aba, mabuti nga yan. Sige, ako nang bahala, Manong. Binaybay ni Mang Andoy ang kahabaan ng daanan. Hindi na nagpakampante. Maigpit ang hawak ng itak at sulo. Wala ring tigil sa pagsambit ng dasal proteksyon. Maya-maya pa narating din ang lugar kung saan inatake ang pamangkin. Masyadong madamo. Mahirap magilap ang ganong kaliit na bato. Gayunpaman, dahil sa dalang pulang bagakay, nahanap niya ang bato. Pasimpleng nilapag ang bagakay sa lupa. Hindi naglaon kusa itong naglabas ng enerhiya patungo sa partikular na direksyon. Tinakpan na ni Mang Andoy ang bibig. Dinasala ng proteksyon ang sarili bago hinagilap ang bato. Munggo ang liit.
kulay berde, maingat na inilagay sa garapon. Pagbalik ng tahanan, inilapag sa mesa sa harapan ng kapatid ang dala. Manong, ito ang bato ng butaw. Mapapatay na ba natin ang aswang? Hindi ganun kadali, Andoy. Kailangan natin magsagawa ng ritual upang malaman natin kung may koneksyon pa ba ang bato sa butaw. Pero kung wala na, hindi natin may uugnay sa kamalayan ng butaw. Ibig sabihin, bigo tayong makarap ang nilalang. Anak nang, akala ko ba kapag nahanap natin yung bato magaganti natin si Jolo, Manong? Ito naman, masyadong paasa. Bawat bagay sa mundo may kaakibat na proseso, lalo na sa ganitong usapin. Kumalma ka. Yang galit mo, yan ang dahilan kung bakit hindi ka nakakapag-isip ng tama. Sabihin man natin na walang kasiguraduhan kung magagamit ba natin ang bato na ito upang matukoy ang aswang. Pero isang bagay lang ang sigurado. Ipaghiganti natin ang pamangkin natin. Dapat lang, Manong. Nanumpa ka sa harapan ng puntod ni Jolo. Sa'yo ko iaasa ang bagay na to. Handa akong tumulong anuman ang mangyari, magsabi ka lang. Total, nabanggit mo na ang bagay na yan. Pumunta ka sa mga kawayan. Maghanap ka ng bagakay na sasalungat sa direksyon ng hangin. Kalimitan ito ang pinakamanipis. May pinakamatigas na katawan. Para saan naman yung, Manong? Ang dami mo namang pinapagawa. Kakasabi mo lang tutulong ka, di ba? Para sa pamangkin natin to. Sabihin mo na lang kung gagawin mo o hindi. Puro ka reklamo. O syempre naman gagawin ko. Sandali lang. Kargaan mo muna ng dasal tong pulang bagakay ko. Itong tali ng abaka parang konti na lang mapipigtas na eh. Sa napapansin ko, Manong, kapag ginagamit ko to laban sa aswang, parang unti-unting natatanggal ang abaka. Bakit kaya? Patunay lang yan na ginagamit sa tama. Bawat bisang inilalabas, katumbas ng pagpigtas ng abaka. Eto, gamitin mo tong sa akin. Mamaya ko na to kakargahan. Bilisan mo ang pagkuha ng bagakay. Kailangan natin magmadali. Nang simang-simo na lang ang naiwan, sinuri ang bato ng butaw. Ang butaw ay pinaniniwalaan na engkantong aswang. May mahaba at matutulis na pangil. Malaberde ang balat. May tangkad na parang 3 taon na bata. Malalaman kapag nariyan na sa paligid dahil sa matinding amoy at ingay na parabang tunog ng tuko. Pero sa oras na papakinggan, asahan na sa mga susunod na oras, aatake ito sa likuran. Sa katunayan, ngayon palang narinig ni Mang Simo na meron dito sa lugar. Madalas itong nababalitaan sa kapwa antingero na nagmula sa malalayong probinsya. Ilang dekada na siya sa sityo pero ngayon palang nakarinig ng butaw. Kung hindi pa inatake ang pamangkin, wala siyang ideya. Pinalutang sa mangkok ng langis ang bato. Inihipa ng dasal at maya-maya pa kusa itong gumalaw. Indikasyon na buhay. Ipinikit ang mga mata. Muling sumambit ng orasyon na mag-uugnay ng kamalayan at espiritual ng butaw. Nang matuntun, ginulat dahil sumapi ito sa katawan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Simo. Bigla siyang naparalisa. Mga mata na lamang ang gumagalaw. Wala nang hangin na pumapasok sa katawan. Kahit anong bigkas ng orasyon para kontrain ang atake ay hindi magawa. Sa sandaling lumagapak na sa sahig, mabuti na lamang dumating ang kapatid, kusang nakawala sa pagkakasapi. Naku, Manong, anong nangyari? Bakit ka nakailata dyan? Nangingisay ka pa? Sinapian ka ba? Malakas ang butaw, Andoy. Napatamaan niya ako ng espiritual na atake. Naramdaman ko ang lakas niya. Ano ba kasing ginawa mo, Manong? Bakit ka padalos-dalos? Paano kung natagalan ako? Paano ka na? Kakamatay lang ni Jolo tapos pag may nangyari pa sa'yo, ay naku, mag-ingat ka naman. Nakakuha ka na ba ng bagakay? Putulin mo sa ganitong sukat. Ibabad sa langis at patuyuin. Ihahanda ko pa ang ibang kakailanganin. Kagad kumilos ang magkapatid.
Habang ginagawa ni Mang Andoy ang pagpuputol ng bagakay, naghalo naman ng sangkap si Mang Simo. Unang ginawa ay kinargahan ng dasalang langis na pinadaan sa butas ng bagakay. Pagkatapos niyan, nagmasa ng putik na merong basbas. Pinuno ang bagakay at saka tinalian ng abaka. Sinabit ang mga ito sa bawat bintana at pintuan. Sa palagay mo, Manong, may gaganti natin si Jolo sa ganitong paraan? Malapit na ako mainis kakatanong mo ha. Huwag kang magmadali dahil dyan madalas pumapalpak ang gawain. Ang mga bagakay na pinutol mo, ihani mo sa mesa dahil babasbasan ko. Patulisin mo ang iba. Mga sakto lang na pwedeng ibala sa luthang. Luthang, larong pambata yan, Manong eh. Huwag mo namang haluan ng laro yung usapin na to. Sino ba nagsabi sa'yo na maglalaro tayo? Ay, nako, gawin mo na lang ang sinasabi ko dahil isa to sa panlaban natin sa butaw. Mahirap ulihin ang nilalang, kaya lahat ng paraan susubukan natin. Alam mo naman kung gaano ito kailap at kung gaano kaliksi lalo na sa dilim. O sige, Manong, may mungkahi pala ako. Taniman natin ang bagakay ang lugar kung saan inatake si Jolo. Kanina habang naroon ako, parang hindi lang isang beses napadpad doon ng butaw eh. Pagdating ko nga parang bagong daan pa lang. Sa tingin ko tumatambay siya roon o yun ang dinadaanan. Kung magbabantay tayo sa lugar, madali natin siyang mahuhuli. Walang madali kung butaw ang huhulihin. Baka nakakalimutan mo may dugong engkanto ang halimaw na ito. Kayang maglahos sa dilim, kayang kumilos sa parang hangin. Andoy, tigilan mo ang pagmamadali, ang isipin mo. Kailangan magkaisa ang isipan at pagpapasya nating dalawa para mapabilis ang akbang. Manong, gaano ba kahirap ulihin ang butaw na yan? Maliit na nilalang lang yan eh. Maliit pero demonyo pa sa demonyo. Sige na, gawin mo na ang pinapagawa ko para kapag tapos na dadayo tayo sa daanan ng butaw. 10 oras nang makarating. Tahimik ang lugar pero umaalingasaw ang amoy ng panganib. Unang suri pa lang, masasabi ng pabalik-balik sa lugar ang nilalang. Kagad nagbaon ng bagakay sa magkabilang direksyon. Kinargahan ng orasyon ni Mang Simo ang hangin at si Mang Andoy naman ang matyagang nakiramdam sa lugar. Tignan mo to, Manong. May mga yapak. Sa tingin mo ba mula yan sa butaw? Ayun o, tignan mo yung puno, may bakas. Sinuri ni Mang Simo. Kumpirmadong lahat ng ito ay mula sa butaw at bago pa man makasagot, malakas na puwersa ang tumama sa kanila. Tumilapon ang dalawa. Kagad nagpakawala ng dasal sa hangin subalit hindi tinamaan ang butaw. Hindi din nila aktwal na nakikita ang itsura pero nararamdaman ang presensya. Paulit-ulit na inatake ng nilalang si Mang Andoy. Tumitilapon, hinahatak, paulit-ulit na kinakagat. Wala nang pagpipilian si Mang Simo kundi makipaglaban sa espiritual na pamamaraan. Matapos sumambit ng orasyon, sapilitang hinatak ang kamalayan ng butaw. Kaso nga lang masyado itong malakas. Pasimpleng pinutol ang ritual. Napalood si Mang Simo, sumuka ng tugo. Nakatakas ang butaw, Manong. Ayos ka lang ba? Manong? Manong! Naririnig kita, Andoy. Yung daliri mo. Halika, umalis na tayo. Bago pa bumalik ang butaw at bago pa lumala ang kalagayan mo. Magdamag sumisigaw si Mang Andoy habang ginagamot lalong kumikirot ang sugat. Naputol ang hinliliit na daliri pero parang buong katawan ang nagkadeperensya. Kinakabahan na rin dahil unti-unting namamanhid at namamaga. Manong, kung sakali bang ikamatay ko ang sugat na to, ipangako mo na igaganti mo kami ni Jolo sa butaw na yon. Huwag ka magsalita ng ganyan, Andoy. Indayin mo ang sugat dahil masakit lang yan talaga pero hindi ka mamamatay. Nakatakas man ang butaw, pero may nakuha ako mula sa kanya. Siguro naman magagamit natin ang batong to. Pangalawa na to.
Kahit papano may silbi ka rin, ha? Akin na. Mabuti naman naging alisto ka. 2 na ang batong hawak natin mula sa aswang. Idadaan ko muna sa ritual at susubukan. Teka sandali, Manong. Baka pwedeng unahin mo muna ako. Mamaya na yung ritual, ako muna, buhay ko muna. Kung makatalikod ka naman, parang pati ako ay tsapuera na lang, Teka nga, kung makahila ka naman nasasakal ako. Itong taong to. Oo, gagamutin kita. Ilalagay ko lang sa tabi yung bato. Mananakit ka na naman Umiga ka maayos. Masakit to, ha? Huwag ka masyadong maingay. Ito na! Gamit ng butas ng pulang bagakay, dito pinadaan ni Mang Simo ang pag-ihip ng dasal. Ito ang pinakauling proseso bago tapusin ang gamutan. Triple ang kirot. Kung kaya't kinagat ni Mang Andoy ang katabing unan at ang kamay na kumapit sa hawakan ng bangko, nakuha pang mawasak. Butil-butil ang pawis at halos mahimatay pagkatapos. Binasbasan na rin ang dasal upang hindi mawalan ng malay. Pagkatapos ng kapatid, bato naman ang binalingan. Sa puntong ito patay ang bato kung kaya't hindi rin magamit. Pati ang una hindi na mapakinabangan, natunaw bigla ng patakan ng langis. Talagang binubura ng butaw ang bakas niya. Mahusay kang animal. Sa dinami-dami ng nakalaban kong nilalang, ito ang pinakamautak. Ang hirap hulihin, Kinabukasan, bumalik sa lugar pero wala na silang nakitang bakas. Kahit sa hangin ay burado na ang lahat. Maya-maya pa, isang magkakahoy na si Mang Pedring ang nasipat. Simo, magandang araw. Napadayo kaya rito? May hinahanap ka ba? Hulaan ko, tungkol yan sa nangyari sa pamangkin mo, ano? Ano pa nga ba, pare? Hindi naman ako dadayo sa isang lugar kung wala akong pakay. Nga pala, napapagawi ka ba dito tuwing gabi? Wala ka ba napapansin? Butaw. Butaw baka mo. Malamang may napapansin ako. Hindi ko nga din inasahan na umabot sa punto na magkakaroon ng butaw sa lugar na ito. Sa tagal ko rito, ngayon pa lang talaga. May mga aswang naman pero yung madalas nating nakakasalamuha, mababang uri, tiktik, manananggal, bagong yanggaw ay ganun lang. Yan na nga Nakaengkwentro ko nung nakaraan. Kami ni Andoy inatake Masyadong malakas para basta-basta na lang kalabanin. Kung wala ka matibay na depensa, talagang matatalo ka. Nasubukan mo na ba ang espiritual na pamamaraan? Lolo ko dati isang albularyo na ginagamit ang paraang yan Sumapi sa katawan niya tapos ikinulong sa kapirasong bagakay. Ayun, patay! Sinubukan ko pero ako pa ang nadali. Masyado talaga malakas Kung sa bagay, pinaghalong engkanto at aswang. Alinman sa nabanggit malakas talaga yan. Yan pa kayang butaw na pinagsamang puwersa. Siguro, naaktuan lang na talagang nagawa ng tama ni Lolo ang paraang yon. Sandali, kagabi habang nagpunta ako dito sa bayan, may nakasalubong akong tao. Sigurado kung hindi pangkaraniwan, tindig at presensya pa lang. O anong ibig mong sabihin, Manong? Aswang ba yun? Posible. Kilala mo naman ako Mapagduda pero kailanman hindi nagkakamali. At isipin mo taglay niya ang presensya ng isang butaw. Pare, hindi dahil may problema ako sa butaw ganyan ka na. Alam mong madali akong pumatol sa usapan lalo na kung may kinalaman sa problema ko. Umayos ka pare Pustahan tayo Hanapin ko ang taong yon. Kapag tama ako, magbayad kayo 100. Anak ng toko, bakit naman ako magbabayad? Hindi naman ako pumayag makipagpustahan Alamin mo lang kung tama ang hinala mo. At kapag swerte ibahagi mo na lang sa akin yung impormasyon. Matutulungan ko pa ang lahat ng taga-sityo. Biro lang. Ito naman masyadong seryoso. Sige, alamin ko kung sino ang taong yon. Binabagabag din kasi ko Balitaan na lang kita pare. Hinatid ng tanaw ni Mang Simo ang kaibigan. Umuwi na rin siya makalipas ang sandali.
Pagdating ng tahanan, ginulat sa tagpo kung saan nangingisay si Mang Andoy. Lalong namaga ang sugatang kamay. Tumitirik ang mga mata. Dali-dali naman itong inagapan, ngunit napansin niya, naparalisa ang kalahati ng katawan, nagsimula sa braso hanggang sa kamay na sugatan. Manong, namamanid ang katawan ko tapos parang dumidilim ang paningin ko. Epekto ba to ng kagat ng butaw? Mamamatay na ba ako? Hindi ko na ba makikita ang mga anak ko? Baliw, wala kang ang anak eh. Huwag kang masiraan ng bait. Gagaling ka naman. Wala akong nakuha sa lugar. Parang natunugan ng butaw ang ginagawa natin. Nakausap ko din si Pedring. May nakasalubong siya na pinagdududahan niyang aswang. Butaw kuno eh, pero inaalam pa kung totoo. Magmadali ka sa paggaling mo ha, kailangan ko ang tulong mo. Ilang araw na lumipas, wala pa tayong nagagawa para kay Jolo. Si Manong naman, ganyan pa magsalita eh, ganito na nga yung kalagayan ko eh. Mukhang mamamatay muna ako bago mangyari yan. Namamanid ang buong katawan ko. Yung paningin ko nandidilim eh. Kahit pagbangon hirap na ako, Manong. Magtiwala ka sa panggagamot ko. Gagaling ka kung kagalingan ang iisipin mo. Panay ka kasi negatibo kaya lumalala ang karamdaman mo eh. O ngumanga ka, inumin mo tong gamot. Baka naman pampalalayan, Manong ha. Bigyan mo naman ako ng gamot na isang lunok lang. Bubuti na ang pakiramdam ko. Napakaingay mo, lalasunin kita eh. O siya, alis ako muli. Hanapin ko ang buto. Hindi ko alam kung saan basta lalabas ako. Ikaw kung makaramdam ka ng kakaiba sa katawan mo, lumunok ka lang nito. Sige na, lalakad na ako. Pagbukas ng pintuan ni Mang Simo, kagad nanikip ang dibdib. Napatitig sa dugo ang braso. Anak na, talagang malakas ka. Nagawa mong basagin pati depensa ng tahanan. Hoy Butaw, alam kong nariyan ka at naririnig mo ko. Bakit hindi ka magpakita? Lumaban ka ng patas. Ilang ulit na malalakas na hangin ang tumama sa tahanan. Hindi naglaon. Isa-isang napigtas ang mga tinaling bagakay. Umabot sa punto na maging si Andoy sa loob ay hindi matigil at kakasigaw. Umepekto na ang presensya ng aswang sa paligid. Inihipan ng dasalang hangin. Matagumpay na binasag ang sabulag ng butaw. Nakita niya ito sa bandang kaliwa. Nakaamba ng pag-atake sa kanya. Mabilis ang pagkilos si Mang Simo. Kagad kinuha ang pulang bagakay at hinanda sa pag-atake ng nilalang. Umatras ng matamaan. Sinunda ng sunod-sunod na paghirit ng luthang. Ang manipis na bagakay ay direktang tumatama sa dibdib ng butaw. Umangil ng napakalakas ang nilalang. Tama lang yan, magdusa ka. Pinatay mo ng walang kalaban-laban ng pamangkin ko. Tapos yung kapatid ko, gusto mo ring patayin. Ako din hindi mo pinapaligtas ano. Mahilig ka yata mambiktima ng buong pamilya. Oh, saan ka pupunta? Halika muna dito, masakit ba? Parang hindi ka na makahinga. Napabuloktot ang butaw. Natanggal man ang bagakay. Nanatili sa loob ng katawan ang lason. Maya-maya pa ay bumulagta. Nangisay hanggang sa hindi na huminga. Sumakto naman ang dating ni Mang Pedring na sana'y magbabalita tungkol sa sinusundang tao. Santissima aswang nga! Patay na ba yan? Nakakakilabot ang itsura kahit bangkay na. Ganyan pala ang katawan ng butaw. Parang sipon ng kulay ng balat, nakakadiri, berdeng malagkit. Ang lakas ng loob talagang sumugod pa sa tahanan mo. Nabasag ang depensa mo, kaibigan. Wika ni Mang Pedring na hindi makapaniwala sa nangyayari. Yun na nga ang sinabi ko, malakas nga ang isang to. Kaso parang may mali ngayon eh. Mahina siya kumpara sa una naming inkwentro. Baka naman naubos yung lakas kakabiktima sa mga tao. Kaya madali mong napatay. Mabuti naman yan kung ganyan. Hindi pala. Hindi mabuti, may kasama yan. Naalala mo yung nasabi ko nung nakaraan. Naroon sa kabayan. Dali-dali akong tumakbo kasi natunugan ako eh.
Buti nga hindi ako sunundan dito eh. Kung tama ang pagkakaintindi ko, hindi nag-iisa ang butaw. Parang hindi mo naman kilala ang mga butaw pare. Kapag dadayo sila sa isang lugar, 2 o buong pamilya ang mananalasa. Hindi yan kikilos mag-isa. Kung ganon, hindi tayo sigurado kung ito ang pumatay sa pamangkin ko o umatake sa amin ni Andoy nung gabi. Pare, tulungan mo muna ako magligpit ng bangkay. Ay, teka. Bakit ako tutulong? Hindi nga ako makatingin eh. Kadiri eh. Huwag ka na mamalo. Oo na, sige na. Ako magukay. Ikaw ang humawak sa bangkay. Sa liblib na bahagi ng gubat dinala. Matapos basbasan, kagad sinunog, saka lang tinabunan ng lupa pagkatapos. Sa tingin mo, ilan ang butaw na nandito sa lugar natin? Aabot ba ng 10? Siguradong kasya sila dito. Laliman pa natin ang hukay dahil lahat yan papatayin ko. Hindi ako sigurado pero yung isa na sinundan ko kanina, lumantad talaga ang tunay na pagkatao. Aswang yun eh. Simo, ano balak mo? Liligpitin mo rin ba? Huwag na nating antayin na manalasa pa sila ng mga tao. Isa pa, hanggat may butaw, ituturing kong kalaban niya na pumatay kay Jolo at bumiktima kay Andoy. Sabihin mo sa akin kung saan ang lugar na pinagdududahan mo. Bibisitahin ko at kapag napatunayang butaw, alam mo na ang mangyayari sa kanila. Naku, ang tapang mong pakinggan ah. Pare, kaya siguro natatakot ang mga nilalang na nakaharap mo kasi matapang ka ano. Oy, bakit ba mamalo ka? Ikaw na nga tong pinupuri eh. Huwag ka masyadong madaldal. Hindi ko kailangan ng papuri mo. Sino ba yung taong sinundan mo? Ituro mo sa akin kung nasaan, bibisitahin ko lang. Ang sabi mo kanina nagbabahay-bahay, di ba? Baka may mga biktima pa yun. Tumakbo ang dalawa kaso hindi na naabutan ang butaw sa lugar. Sinuri ni Mang Simo ang bawat bahay. Walang biktima subalit nagkalat ang bakas ng nilalang. Hindi talaga natin maaabutan yon, kanina pa yun eh. Kung gusto mo talagang hanapin, puntahan natin sa bahay kung saan ko siya nakita bago pumarito. Anak ng tokwa talaga tong taong to. Alam mo naman pala kung saan yung bahay eh. Bakit hindi pa tayo dun dumiretso? Nagsasayang tayo ng oras. Lakad na, sige, saan bandan? Muling naglakbay at sa puntong ito, dumayo sa karatig sityo. Sa nag-iisang bahay sa ilalim ng manggahan, tinuro ni Mang Pedring ang tahanan ng butaw. Nagkarga si Mang Simo. Maya-maya pa nagbigay ng senyales ang pulang bagakay. Walang duda. Butaw nga ang nasa loob, Pedring. Gusto ko lang malinawan Talaga bang hindi mo kilala ang butaw? Parang marami kang nalalaman eh. Paano mo natunto ng lugar na to? Imposible naman na natagpuan mo kakasunod. Sila ang tipo ng nilalang na mabilis malaman kung merong nagmamanman sa kanila. Tignan mo, alam niya nga na may umaaligid ngayon eh. Anong gagawin nga natin, pare? Huwag ka magkakamali na pagbintangan akong traidor ah. Hindi ako magiging kalaban at saka kung kakampi ako bakit pa sa aswang, Diyos ko. Hindi ako mangmang. O sige na, tama na ang ingay. Magtago ka dyan. Huwag mong iwala tong bagakay Kapag lalapitan ka, ikaw nang bahalang promotekta sa sarili mo. Hindi na nakapalag si Mang Pedring. Dahan-dahang naglalakad si Mang Simo patungo sa bahay. Nang ilang dipa na lamang ang layo, tumilapon na naman ang matanda at sa eksaktong pagbagsak niya sa puno, nasa harapan niya na ang butaw. Nanlilisik ang mga mata nito. Nakalabas ang pangil at mga kuko. Teka, sandali naman, ikaw naman. Masyado ka nagmamadali. Wika ni Mang Simo habang nakataas ang pulang bagakay. Umatras sa madilim na bahagi ang butaw. Nagpalit ng anyo bilang tao. Hindi malinaw ang muka dahil nagtago. Sino ka at anong kailangan mo sa akin? Hindi ako tumatanggap ng bisita lalo na kung isang manunugis. Kumalma ka. Hindi naman patayan ka agad ang pakay ko eh. Yung may atraso sa akin, yun ang gusto ko makarap. Kaya sagutin mo mga katanungan ko. Ikaw ba ang butaw na pumatay sa pamangkin ko? Ikaw din ba yung umatake sa amin ng kapatid ko? Pati na rin yung kumagat sa kanya?
Masyado kang maraming tanong. Isa lang ang sagot dyan. Hindi. Tahimik akong namumuhay sa lugar na ito. Ikaw ang dumayo upang manggulo. Tahimik ah. Hindi ka talaga nang bibiktima ng mga tao. Hindi mo ako madadaan sa ganyang usapan nang mabuti pa umamin ka na para matapos na natin yung problema nating dalawa. Kung gusto mong magpatayan tayo, wala akong problema. Wala akong kinakatakutan. Mas mabuti pang maglaban tayo hanggang kamatayan. Teka. Simo, baka totoo naman yung sinasabi niyan. Huwag mo na kalabanin. Natatakot na ako eh. Tumabi ka pare, hindi ka kailangan dito. Hoy Butaw, pagbibigyan ko ang hamon mo. Pedring, tumabi ka kung ayaw mong madamay. Kagad tumabi si Mang Pedring. Sumugod naman ang Butaw. Unang atake pa lang duda na si Mang Simo. Masyado itong mabilis, maliksi, na kahit isa sa mga atake niya ay hindi tumatama. Tumatagos lang din sa katawan nito ang anumang orasyon. Umabot sa punto na ginawa lang siyang laruan. Panay tilapon, napapaubo ng dugo. Kung hindi muling nangialam si Mang Pedring, malamang mamamatay si Mang Simo. Magpasalamat ka dahil nauunawaan ko ang pakay niyo. Dagdagan mo ang kargada ng bagakay. Masyadong mahina at hindi tumatalab sa balat ko. Kinuha ni Mang Simo ang peraso ng nawasak na bagakay. Sa pagtalikod ng Butaw, dali-dali itong sinaksak. Maagap namang nasalo sa kamay subalit sa pagdiin, tumalab at umagos ang dugo. Huwag mong mamalitin ang armas ko. Mahina baka mo? O anong nangyari sa'yo? Buong lakas ang binuhos ng Butaw bago nabawi ang kamay. Nanginginig dahil tumagos ang talim ng bagakay. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng tahanan. Pare, parang lalo mong ginalit ah. Paano kung tama siya? Paano kung mali tayo ng hinala? Mangmang, baka nakakalimutan mong ikaw ang nagdala sa akin dito. O siya, tara na. Hindi na kailangan pang saksakin muli ang Butaw. Sapat na ang laso na nasa katawan niya ngayon. Ewan ko lang kung sikatan pa ng araw yan. Itong matandang to, paano nga kung mali tayo? Akala ko ba kakausapin mo muna? Tumigil ka na nga kakasalita, Pedring. Ikaw ang nagsabi sa akin na sigurado kang kalaban ng Butaw na yan. Huwag kang pabago-bago ng desisyon. Kampante si Mang Simo na sa pagsikat ng araw malalagutan ng hininga ang Butaw. Alam niyang hindi siya makakatapat sa sinuman kung pisikal na lakas ang pagbabatayan at may posibilidad na mawasak ang depensa kung higit ang lakas ng kalaban. Kaya naman nag-isip ng paraan kung paanong makakalamang. Sa sandaling mabasag ang bagakay, dito dodoble ang bisa. Ang kaperaso nito, nagtataglay ng nakakamatay na lason kahit daplis lamang ang tumama sa nilalang. Hoy, para kang buwang. Nakangiti habang nakatitig sa dingding. Wala ka bang balak magkwento sa nangyari? Tanong ni Mang Andoy. Sa puntong ito, unti-unti nang humuhupa ang kalagayan. Napuksa ko na ang Butaw, pero hindi ako sigurado kung yun bang umatake sa'yo o pumatay kay Jolo. May isa naman na masyadong mayabang, nagamon ka agad ng gulo. Ayun, binigyan ko ng maayos na laban. Ewan ko na lang kung buhay pa siya sa oras na sumikat ang araw. Manong, kung hindi tayo naunahan ng kalaban, malamang iisipin ko na magkakatotoo ang sinabi mo. Tignan mo, pinas lang si Jolo. Napuruan ako tapos ikaw rin. Swerte na nga lang na buhay pa tayo eh. Pasensya na kung di ako naniniwala sa sinasabi mo ngayon ah. Parang malakas talaga ang kalaban eh. Bagakay mo nga nawasak eh. Naiintindihan kita, Andoy. Pero sigurado ako sa kalagayan ng Butaw na yon. Mabuti man ang papel niya dito sa mundo o hindi. Basta bukas na bukas, nakatakda na ang kamatayan niya. Magpahinga ka na. Anong oras na din? Kinabukasan, magaan ang pakiramdam ni Mang Simo. Pasimpleng humigop ng kape habang nakamasid sa mga panabong. Agad ding nawala ang ngiti sa pagdating ni Mang Pedring. Aligaga ito at hindi mapakali. Nalinti ka na pare.
Sabi mo hindi nasisikatan ng araw ang butaw. Bakit nakita ko pa siya ngayon? Pumunta pa nga sa bahay eh. Hinahanap ka. Nanlaki ang mga mata ni Mang Simo nang masipat ang butaw mula sa malayo. Masama ang titig nito sa kanya. Papanong? Puisit. Anong klaseng aswang ba ang taong yan? Bakit nagawa niyang lampasan ng laso ng bagakay? O baka naman puro ka lang yabang, tapos wala namang bisa ang tangan mo. Nako, hindi ko na alam ang gagawin dyan, Simo. Seryoso siya. Hindi niya nagustuhan ang nangyari kagabi. Sumama ka sa kanya, mag-uusap kayo. Dalian mo. Ako mamamatay dito, hawak niya ang buhay ko. Nagpapasindak ka naman. O sige, harapin ko ang butaw na yan. Tignan natin kung makakawala pa siya sa gagawin ko. Huwag ka masyadong mayabang pare. Akala mo patay na siya pero nandyan siya ngayon buhay. Isang tabi mo muna yung kadaldalan mo. Huwag mong itulad sa mga nakalaban mo ang isang yana. Kakaiba siya at umayos ka, Simo. Hindi lang kayo magkapatid ang pinag-uusapan dito. Kasali na ako. Nilapitan ni Mang Simo ang butaw. May distansyang namamagitan. Nakatitig lamang sila sa isa't isa. Masama na ang ora ng dalawa. Ilang sandali pa bago nagsalita ang butaw. Nakikita ko sa mga mata mo ang gulat. Hindi mo inasahan na malalampasan ko ang laso na no. Hoy, kapag hindi mo kilala ang binabangga, itikom ang bibig at huwag kang kuda ng kuda. Masyado kang madaldal kagabi. Tignan mo ang nangyari. Walang epekto sa akin ang laso ng bagakay mo. Sino ka ba talaga? Anong klase ng butaw kang hayop ka? Saang engkanto ka nagmula? Ano bang kailangan mo? Ngayon, interesado ka sa akin. Yan ba ang misyon mo? Ang kailangan mo ay hanapin ang butaw na umagrabyado sa pamilya mo. Mula rito, nararamdaman at naaamoy ko ang nangyari sa kapatid mo kahit ang sinapit ng pamangkin mo. Sumagot ka na lang. Sino ka ba? Mas mabuti pang kilala mo ko bilang butaw. Total, hindi mo naman kinikilala ng mabuti ang binabangga mo. Sugod ka lang ng sugod. Ni hindi sumagi sa isipan mo na baka nagkamali ka ng hinala sa tao. Hindi ka naman tao eh. Kaya wag kang salita na parang tao. Dito sa mundo, isa kang aswang. Animal na namimeste sa buhay namin. Paano kung sabihin ko sa'yo? Kilala ko ang butaw na pumatay sa pamangkin mo at nang biktima sa kapatid mo. May pag-asa bang mabago ang tingin mo sa akin? Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo ba gagana ang pakulong yan? Hindi mo mababago ang isipan ko. Kalaban pa rin ang turing ko sa'yo. Butaw ka, isang aswang. Walang aswang nakakampi. Mahirap kausap ang mga tao na masyadong sarado. Kung interesado ka, sumunod ka sa akin. Kung hindi naman, bahala ka sa buhay mo. Sana mahanap mo ang butaw na kalaban nyo. Huwag na huwag kang babalik sa lugar ko. Pinagbigyan kita ng una, pero sa pangalawang pagkakataon, papatayin ko na kayong lahat. Nang maglakad ang butaw, wala sa sarili. Sumunod siya dahil gustong malaman ang katotohanan. Masyadong mahaba ang nilakbay. Sa kagubatan huminto kung saan bawat puno may nakatirang elemento o nilalang. Naalerto si Mang Simo nang sumambit ng kung ano ang butaw. Hoy, anong ginagawa mo? Papatayin mo ba ako? Huwag ka masyadong duwag. Kung papatayin kita, dapat nung nakaraan pa. Hindi lang kayong manggagamot ang kayang gumawa ng sabulag. Nagkarga ko ng dasal upang hindi ka makita. Magmatsyag ka lang sa paligid. Ang unang dadaan ay siyang butaw na kalaban mo. Siya ang pumatay sa pamangkin mo. Siya ang umatake sa kapatid mo. Paano ko masisiguro na nagsasabi ka ng totoo at hindi ito isang patibong? Wala ka namang pagpipilian. Sumunod ka na lang. Kung tutusin, kayang-kaya kitang patayin. Pero nandito ako tinutulungan ka, kaya huwag ka magduda. Tumabi ang butaw.
Naiwan si Mang Simo na naguguluhan. Naglalaban sa isipan kung susundin ba ang sinasabi nito o haharapin ang kalaban. Sa kabilang dako kasi, naisip niya na baka pinaglalaroan lamang siya. Gayunpaman, piniling intayin ang takbo ng kaganapan. Maya-maya pa, nanlaki ang mga mata. Dali-daling sinundan ang ihip ng hangin kung saan nagmumula ang pamilyar na amoy. Hindi naglaon isang lalaki ang dumaan. Itsura pa lang, halatang hindi na pangkaraniwan. Kinilala sa pamamagitan ng orasyon at bisa ng bagakay. Hindi makapaniwala na totoo ang lahat ng sinabi ng butaw. Sa sandaling susuguri na sana ito, humarang siya. Kung gusto mong masigurado ang kamatayan ng kalaban, maghintay ka ng tamang oras. Ngayong gabi, walang buwan sa kalangitan. Mahina ang puwersa naming mga butaw. Kung makakapag-intay ka, maililigpit mo siya. Pero kung magmamadali ka, ikaw pa ang mamamatay. Ano, magpapadalos-dalos ka pa rin ba o makikinig ka sa payo ko? Hoy, siguraduhin mo lang na hindi ito patibong. Kapag nalaman ko na niloloko mo ko, ikaw ang una kong papatayin. Nagkakaunawaan ba tayo? Komedyante ka, mortal. Hindi mo ko kayang patayin. Pero huwag ka mag-alala. Sa dulo ng lahat ng ito, nasa panig mo ko. Hindi umuwi si Mang Simo. Nanatili sa gubat kasama ang butaw na ayaw magpakilala. Nagbilang ng oras hanggang sa sumapit ang gabi. Dumaan din ang kalabang butaw. Sa puntong ito wala nang pumigil kay Mang Simo. Matapos ikondisyon ng sarili para sa matinding laban, walang pasabi na sumugod. Pumabor kay Mang Simo ang kaganapan. Nasa kanya pa rin ang sabulag na binigay ng kaibigang butaw, kaya nagulat ang kalaban. Ilang beses itong sinugod, kaso nga lang nakakailag pa rin sa bawat saksak ng pulang bagakay. Umabot pa sa punto, nawasak ang luthang ni Mang Simo, natanggal na rin ang sabulag. Sa wakas, nakita ko rin ang anyong tao mo. Sigurado naman naaalala mo ako, ano? Alam kong mananugis ka. Pero sino ka ba? Ngayon pa lang kita nakita. At bakit naman? Nakapikit ka ba nung inatake mo kami? Ang sarap mong tagtarin, hayop ka. Wag na wag mo akong ginagalit, ha? Kanina pa ako nagpipigil na patayin ka. At bakit ka naman nagpipigil? O sige, halika, patayin mo ko. Nasagad man ang pasensya ni Mang Simo, hindi pa rin siya nagpakampante. Kumilos ng may pag-iingat at buong puwersa. Hawak-hawak ang pulang bagakay sa magkabilang kamay. Panay sugod ng saksak habang sumasambit ng orasyon. Ang butaw sa kabilang banda, nakuha ding sumabay at umilag. Napapagod si Mang Simo dahil bawat atake ay naiiwasan. Gayon pa man piniling magpatuloy. Hindi naglaon siya ang napaluhod matapos makalmot sa tiyan. Damang-dama ang paggilit ng kuko sa balat, kasabay ng pagkasira ng bagakay. Naalala ko na kung sino ka. Dalawa kayo nung umatake ako. Kumusta ang kasama mo? Buhay pa ba? Mabuti naman at naalala mo. Malakas ka nga, walang duda. Ano bang sekretong meron ka? Hindi tumatalab sa'yo mga ginawa kong pangontra. Simple lang ang sagot dyan. Masyado mong minamalit ang kakayahan ng mga butaw at masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kung masyadong mataas ang tingin ko sa sarili ko, anong tawag dyan sa nasa taas mo? Di ba kalahi mo yan na tumutulong sa akin? Dito na naramdaman ng kalaban ang presensya ng kalahi niya. Napatingin sa taas. Kinuha naman ni Mang Simo ang pagkakataon. Buong puwersang sinaksak ang puso ng kalaban. Nanlaki ang mga mata ng kalaban sa takot. Hinugot ang bagakay pero hindi na kayang pigilan pa ang lason sa katawan. Mabilis na umagos ang dugo sa bibig niya. Nangisay sa loob ng ilang minuto. Pinanood lang din ni Mang Simo habang dinadasalan. Hindi naglaon. Mulat ang mga mata. Namatay ang kalaban. Kung hindi ko pa sasabihin sa iyo ang tunay na kalaban, ako pa ang pupuntiryahin mo.
At sa uli, kung hindi mo pa ginamit ang presensya ko, hindi ka pa rin mananalo sa kalaban mo. Mahinang uri ka ng manunugis, pero swerte ka dahil tinulungan kita. Matapos magsalita ng nasa harapan, dahan-dahang nagpalit ang anyo nito. Isang puting engkanto. Anak ng tokwa, kaya naman pala hindi tumatalab sa'yo kahit anong gawin ko eh. Puting engkanto ka. Bakit hindi mo sinabi? Matapos magsalita, hindi na siya kinausap pa ng kasama. Bigla itong tumawid sa kabilang dimensyon. Naiwan si Mang Simo na hindi makapaniwala sa natuklasan. Umuwi na lamang siya ng bahay. Sinalubong ni Mang Pedring at Mang Andoy. Naguunahan pa sa pagtatanong, pero isahan na lang ang sagot. Manahimik na nga lang kayo. Basta ang importante dito tapos na ang laban. Wala nang butaw. Naiganti natin si Jolo pati na rin ni Kawandoy. Ay naku, nakakapagod. Gusto ko magpahinga. Mabuti naman at nagawa mong patay ng butaw. Nung dalawa tayo hindi umubra. Talaga bang naiganti natin si Jolo? Kaya kasabi ko lang, Andoy, makinig ka naman. Ayoko nang paulit-ulit. Pagod na ako. Eh yung butaw na nakakatakot. Nasaan na yon? Binantaan ako ng hayop na yun eh. Baka patayin ako noon. Huwag mo nang isipin ang bagay na yon. Nagkasundo na kami. Hindi ka na niya gagambalain. Hindi na sinabi ni Mang Simo ang katotohanan. Ayaw niyang sabihin ang tunay na katauhan ng kaibigan. At higit sa lahat, ayaw niyang malaman ng dalawang kasama na hindi naman talaga siya ang tunay na dahilan kung bakit napatay ang kalaban. Ilang buwan nang lumipas matapos ang kaganapan, pinuntahan ni Mang Simo ang lugar ng puting engkanto. Pero laking gulat niya. Wala nang tahanan sa lugar. Ang tanging naiwan na lamang ay malaking puno ng mangga. Pagdating sa tahanan, sinuri ni Mang Simo ang pulang bagakay. Laking gulat niya dahil may buhok ng puting engkanto na nakatali doon. Kaya naman pala nakakaramdam ako ng ibang lakas. Binigyan mo pa ako ng karagdagang tangan, kaibigan. Kung nasaan ka man ngayon, maraming salamat sa'yo. Magmula ng araw na yun, hindi na lamang pulang bagakay ang tanga ni Mang Simo. Kasama na din dito ang puting buhok ng engkanto. Naguguluhan man, wala mang nakuhang kasagutan sa lahat ng kaganapan. Isa lamang ang malinaw kay Mang Simo. Hindi lahat ng engkanto at nilalang ay masama. May mga nilalang na nagbabantay sa kagubatan at hindi hinahayaang maghari-harian ang mga masasamang uri ng nilalang. Sila pa mismo ang gumagawa ng paraan para pigilan ang mga ito. Handa silang tumulong sa mga tao kung tayo ay naagrabyado. Kaya naman para kay Mang Simo, ibalik natin ang pasasalamat sa kanila. Ingatan ang kagubatan. Ingatan ang tahanan ng kaibigan niya na puting engkanto. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo, kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay, kabayan. Hindi lahat ng dumi, kabayan, nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang, kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse ng mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka, kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing.